clap your hands to Jesus. Hallelujah. We are here to worship the Lord. Hallelujah. We are here to bless His holy name. Hallelujah. Oh, hallelujah. Clap your hands, all ye people, and shout unto God with a voice of triumph. Hallelujah. Hallelujah. Oh God, hallelujah, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Come on, hallelujah. Clap your hands and shout to the Lord Jesus. God is delighted in the praises of His people. Hallelujah. Let's praise His holy name. Oh, hallelujah. Alam niyo ba, mga kapatid, that the only thing that the devil, hallelujah, cannot stand is the praises and worship of the people of God. It's written in the Bible that the devil believes in one God and he trembles in the presence of God. So even the devil, when people of the Lord worship and praise the name of God, even the devil will bow down. Hallelujah, because there is no amount of power that can defeat the presence of the Lord Jesus Christ. So every time you clap your hands and every time you shout to the Lord, you are commanding the devil, hallelujah, to bow down his knees and worship the same God that we have. There is only one God, and His name is Jesus. And why don't you clap your hands and worship Him? Hallelujah. I command the devil to bow down to Jesus. In the name of Jesus, we worship you, Lord. We worship you, Jesus. Even the devils will worship the Lord. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Let's give the Lord Jesus all the glory and all the honor. In the name of Jesus. Woo, hallelujah. The devil trembles. The devil trembles in the presence of God. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 We can feel the very presence of the Lord. Hallelujah. Every knee shall bow and every tongue confess. Hallelujah, that Jesus Christ is Lord. In the name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. That's how you make the devil trembles. When you are in the mood of worship, when you are in the mood of praises for the Lord, hallelujah, the devil trembles. Hallelujah. Wala silang magawa kundi sumabay sa pagpupuri, sa pagsamba, because they believe also. They believe in God. Hallelujah. Hindi ko alam ano ang sitwasyon natin ngayon. Hindi ko alam kung anong pangungulit ng demonyo sa atin, mga kapatid. Hallelujah. But that makes stop them. Hallelujah. Ang magpapahinto sa kanila, mga kapatid, ay ang pagsamba, ang pagpupuri ng mga anak ng Diyos. In Jesus' mighty name, buksan mo yung mga labi and say, Hallelujah! Hallelujah!
praise the Lord. Can we shake our hands, mga kapatid? Pag hindi mo maitaas yan, mga kapatid, nakagapos yan, ibig sabihin, hallelujah. Come on, shake it. There's no more shackles, no more chains. Malaya tayo magpuri. We are here to worship and to praise the Lord. Hindi tayo nandito para sa entertainment. Hindi tayo nandito para sa palabas. Nandito tayo para sa presensya ng Diyos. Everybody say amen. Clap your hands again to Jesus. Amen. Hallelujah. Jesus. Amen. They say that the Pentecostal experience is a wonderful experience. When I first entered into the church of Pentecostal, it is something memorable. Until now, I can still remember. I was so excited to worship the Lord. Walang nakaharang, walang nakagapos. Ang gaan-gaan, mga kapatid. I have a lot of problems, I have a lot of concerns, but that time when I enter into the place wherein the people of the Lord, hallelujah, is busy worshiping the Lord. Hallelujah. When I entered in that place, mga kapatid, I feel the peace within. You know what? Because that's the very thing that your soul and my soul is to do. Wala nang ibang gagawin ng ating kaluluwa kundi purihin ang ating Diyos. Sambahin ang ating Panginoon. That's your very role. That's your part. Hallelujah. As man. That's why in every time you go to the church, palagi yung tatandaan, mga kapatid, never deprive the Lord of your praises and worship. Raise your hands. Open your mouth. Shout to the Lord. Praise Him. Clap your hands. Dance with the Lord. Amen. This is not a place of entertainment. Ulitin ko, this is a place of worship. A house of worship. So we expect everyone to be in worship, in the mood of worship. Kahit nangangaral ang pastor, hallelujah, your mood should be in worship because this place is a place of worship. Everybody say amen. Sino may concern ngayong umagang ito? Yung may mga concern, taas ang kamay. Ay, walang concern yung iba. Anak ko, dami nating concern, mga kapatid. Tagalogin natin. Yung may mga problema, mas dumami yung mga kapatid. Lahat tayo may problema. But God does not promise that He will remove the problem. He promised that He will strengthen us in the midst of the problem. Woo. We receive that today in Jesus' name. Receive your strength to the Lord, from the Lord. In Jesus' name. Receive it. Tanggapin mo, hallelujah, in Jesus' name. God will make you stronger and stronger and stronger. Even the devil, hallelujah, will tremble. In Jesus' name. In Jesus' name. Come on. In Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' mighty name. Woo. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Oh God. Before you sit down, listen to this. In Romans chapter 1 verse 17. Romans chapter 1 verse 17, the Bible says, "For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith." The righteousness of God is revealed from faith to faith. Now look at this. As it is written, the just
shall live by faith. We are the redeemed of the Lord. Tayo ay mga tinubos ng Diyos. And the righteousness of God is revealed to man, especially to the people of the Lord, from faith to faith. Dahan-dahan, unti-unti. We are being refined by the Lord. Tayo ay pinipino ng Panginoon. Tayo ay inaayos ng Diyos. Ang buhay natin ay pinagpapala ng Diyos araw-araw. And His righteousness is being revealed every day by faith. Now it is written. Even the devil cannot avoid this. Even the devil, mga kapatid, cannot change this. No amount of power in the world that can change the word of the Lord. It is written, the just, tayo po, mga anak ng Diyos, shall live by faith. By faith. Hindi tayo sa tao mananampalataya tayo sa Diyos. Hindi tayo mananampalataya sa sistema, sa mundo, mananampalataya tayo sa Diyos. And today, I would like to preach to you today, the seed of your faith. The seed of your faith. Clap your hands to the Lord. Let Him hear your praises. Let Him hear your clap. Your voice. In Jesus' name, I worship you, Lord. And I praise your holy name. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. Send it down, Lord. Hallelujah. Rain upon men in Jesus' name. Hallelujah. Buhusan mo kami, Panginoon, ng iyong banal na presensya at ang iyong anointing, Panginoon, ay sumaamin, O Diyos. Hallelujah. Let your servant preach according to your will. Hallelujah. In Jesus' mighty name I pray. Clap your hands and say amen. Amen. You may be seated. You notice every time we clap our hands, na nare-reflect yung ating katawan. And that reflection, mga kapatid, gives us life. Because the very essence of clapping our hands, mga kapatid, is not for an entertainment of applause lang, mga kapatid. This is also, it's something to do with our physical condition. Because our God is alive and He wants us also to be alive. Ang Diyos ay buhay. Gusto niya tayong maging buhay. Ang buhay, mga kapatid, ay kumikibo. Kalabitin mo yung katabi mo, kumikibo po ba yan? Kung pag hindi na, ay baka hindi na po yan buhay. Thank you to all our visitors today and the brethren. Thank you for your faithfulness in attending the service for the Lord Jesus Christ. And as we read, mga kapatid, that Paul mentioned that the just shall live by faith. And I would like to begin with telling you about the seed. In general terms, seed is anything that can be sown. That's in general term. Lahat ng bagay na pwedeng itanim, whether it be a material or any thought, any principle that can be sown, na pwedeng itanim. And the seed is filled with opportunities, power, and wonders. Sa isang binhi, mga kapatid, punong-puno ito. It's packed with powers, with wonders, opportunities. Hindi pa natin fully makita doon sa binhi what will be the result. Hindi mo pa ma-enjoy yung bunga ng binhi until it is fully grown. So we know that the seed, though it is small, but this is powerful. Ang binhi ay maliit, pero makapangyarihan. Ang binhi ay parang hindi mabigyan ng importansya because of his size, mga kapatid. But actually, it gives life. We enjoy the big trees, we enjoy the fruit of the land, but it all came from the seed.
And God is the master of all the creation. And He started everything by seed. So I believe, mga kapatid, that God designed the trees and it has seeds because God, when God mentioned, when God said to man, be fruitful and multiply, it's not only for man, but God also intended to keep the creation continuous. It's because in the presence of the Lord, or the Lord Himself is an eternal God. And when He created man according to His image. Kaya eternal din ang kaluluwa natin. Because we are created from the image of God. And the image of God is not just the image that we can see physically, but the image is the nature of the Lord. So also the nature was being created by the Lord according to His own preference. Because the seed is intended to be sown. The seed is nothing, walang kwenta, walang halaga ang binhi kung ito'y hindi itatanim. So the very intention of seed is to be sown. Dapat ito ay itinatanim. The seed should start from the lowest part. From the lowest stage, from the very beginning, he is a seed. But the seed should go to the first and number one rule for him to grow, to be buried, to be sown. Hindi lalago, hindi ma-enjoy ang malaking puno until the seed starts from the very beginning. At that beginning is a very low beginning. So you don't actually see the seed. Hindi mo makikita, mga kapatid, sa lupa ang binhi. Nasa ilalim siya. He started. Nag-struggle siya sa ilalim, mga kapatid, before it becomes rooted and lumabas yung kanyang resulta. All we can see now, pag nagtatanim tayo, is the result of the struggles of the seed. So the seed is under the ground and it's struggling and no one notices it. We can only notice the seed when he survived and he was able to come up to the ground at sabi, hey, nandito ako, buhay ako. You think na hindi ako makakasurvive, but I survive. And then we rejoice. We can see the farmers, mga kapatid, they expecting the seed to be grown. Nag-expect silang lalago yung binhi, mga kapatid. That's why they watch. Pero pag walang tumubong binhi, they feel sad. And I would like to point out, mga kapatid, that everyone should come from the very low, from the very beginning. It has something to do with our faith. Walang taong na naging Kristiyano kahapon at sobrang lago na ngayon. We all start from the beginning. We struggle. We struggle to survive. Nandun tayo no one notice us. Hanggang isang araw nakikita nila na ikaw ay lumalago. You are fully matured Christian. But they don't know the process. People don't notice the process. They don't observe the process. Hindi nila alam yung pinagdadaanan mo. Hindi nga nila alam yung problema mo sa buhay. Hindi nila alam kung ano yung laman ng prayers mo, kung ano yung laman ng puso mo. Pero nakikita nila, mga kapatid, habang tumatagal ka, pag nag-mature ka as a Christian, yung faith, pag nag-mature, mga kapatid, makikita nila sa iyo na you are full of wonders, mga kapatid. But they don't know the struggle. That's the nature of the seed. That's the nature of the seed. And we should also notice that the kind of ground is important in sowing. Mahalaga ang lupa. Ang klase ng lupang pagtataniman mo. Kapag ang puso natin tinaniman ng salita ng Diyos at ang puso natin ay puno, mga kapatid, ng kasamaan, it will never grow. It always has something to do with the kind of ground, hallelujah, na pipiliin natin. So the wrong choice of ground will result in the failure of the seed. The wrong choice of the ground. Now, it's up to you. You are the ground. And everything
In everything we receive from the Lord is a seed. Is a seed. The Word of God is a seed. And every Sunday na tayo nakikinig dito, it's a seed na tinatanim ng Diyos sa atin. But it has something to do with your ground. If your ground, kung ang lupa na yan, kung ang pusong yan ay hindi handa, it will be nothing. There are 4 kinds of soil that the Bible has mentioned, mga kapatid. And one of those is the good ground. Ang handang puso. Ang handang lupa, mga kapatid. Na pag tinanggap ito, lalago ito, kusang lalago, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. But you need to keep your ground clean and healthy and ready to receive the blessings of God. So, the seed should be watered and taken good care of. It should be taken care good. Yung ating pong tinatanggap ay dapat na maintain. We watered it. We memorize it. Not just going to church and listen to the pastor. Ang ganda ng preaching ni pastor. O anong message ni pastor doon? Something about seed. O what did you learn? You need to ponder. You need to watered. Kailangan mong tubigan. Kailangan mong i-cultivate. Kailangan mong alagaan. Kailangan mong i-memorize. Kailangan mong basahin ulit sa bahay. That's why we have these monitors. Why? To help you understand the Word. To help you picture out the Word. Idalhin nyo sa bahay. Picture nyo sa cellphone. Basahin nyo sa bahay. Then you cultivate it. You pray for it. Ganon ang seed. Ang binhi ay inaalagaan pagkatapos itong itanim sa ating mga puso. And the growth of the seed is so slow. Mabagal po. Hindi po biglang lalago ito. So God is teaching us to be patient. Walang bigla ang paglago. Walang bigla ang kagalingan, mga kapatid. There is an instant healing. Yes, we believe in miracles. But the nature, hallelujah, of the seed, always in a slow pace, mga kapatid. Mabagal siya. Mabagal siya. And very critical. Habang siya'y lumalago, habang siya'y nag-struggle under the ground, hallelujah, mabagal siya, mga kapatid. At pag siya'y lumabas na, mga kapatid, from the ground, it doesn't mean na siya'y matibay na. Still, you need to cover him. Still, you need to take good care of the plant. Amen. Dumarating sa panahon, mga kapatid, hallelujah, that we are so bored na. Tagal naman ng Panginoon. Tagal naman ng blessings. Ang tagal naman sagutin ng Diyos. Well, maybe you are still in the process of growing and growing. Huwag kang magmadali. Patience is a virtue, the Bible says. It is God who is growing the seed. It's not man. Ayoko makinig yan sa ibang tagapagturo kasi hindi ako lumalago. Ayoko pag si pastor hindi preacher, ayoko mag-attend ng church. Pag si pastor ang preaching, gusto ko, preach kasi gusto. No, it's not about the man. It's about the word, the seed. Regardless of ang nagtanim ay farmer o hindi, wala naman, mga kapatid, sa farmer, mga kapatid, yung ability to grow the seed. Kahit pa sabihin mong experienced farmer yan, kahit sabihin mong hindi experienced farmer, regardless of sino man na nagtanim, mga kapatid, ang mahalaga ay wala doon sa nagtatanim. Ang mahalaga ay yung tinanim. And that's the word of God. Kaya pag pumasok sa atin ng salita ng Panginoon, mean it. Seryosohin mo. God is planting seed in your heart. Regardless of who is the farmer. It is the will of God that every seed sown will grow. God lives in the same principle. Walang gugustuhin ng Diyos na binhi na hindi lumalago. The principle of God, why He created seed, because He wants first for us to know the process. The second is the will of God that every seed will grow. Principle na ng Lord yon.
He lives by that principle. Ang maliit ay lalaki. We started, even life of man, the very precious soul in the sight of God, started from a baby stage. Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Gusto ng Diyos nakikita yung dahan-dahan nating paglago, mga kapatid. And He lives by that principle. Kaya walang malaki na hindi nagsisimula sa maliit. So if you are praying now for a blessing at maliliit-liit pa lang yung dumarating sa iyo, then huwag kang mainip, huwag kang maboard, mga kapatid. Darating, lalago at lalago at lalago at lalago yung blessings. Because God wants you and me to be in the process. God loves process. Kaya nga may kaayusan, kaya nga ang orbit ng mundo, ang mga planeta ay organized siya. Mayroon siyang sinusundang may motion siyang sinusundan, mga kapatid. May direction siyang sinusundan. Kasi ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Kung ang Diyos ay hindi inintindihan, hindi nagbanggaan ng mga planeta, maya-maya may bumabangga na Pluto sa Earth, mga kapatid. Nakikita mo yung mga aliens diyan. Kaya salamat sa Panginoon, hindi tayo bumabangga sa araw. Alam niyo ba yun? And even the scientists, sabi ng mga scientists, I don't believe in God, but at this moment, sabi nung nakita ko ito, na everything is organized. There is really a God who holds. There is a power who holds on all sa lahat ng planeta. Kaya, kahit yung mga scientists, they don't believe in God, pero pag nakarating sila sa space, sabi nila, totoong may Diyos. Amen. Kailan tayo maniniwala ang totoong may Diyos pag nasa impyerno na tayo? No, just try to look out, mga kapatid, the creation of the Lord. Tumingala ka mamaya. At lahat ng bagay na, obserbahan mo mga lahat ng mga bagay, may isang puwersa, may isang kapangyarihan na nag-govern sa lahat. And that is God. Let us clap our hands to the Lord Jesus Christ. He is the only one true God. So everyone who sows believes that he or she will reap is in a good state of mind. Everyone who sow will always believe that he will reap or she will reap one day. Pag nagtanim ka, aasa ka na ikaw ay aani, tama? Wala naman pong tao magtatanim ako kasi baka sakaling ako ay umani. Wala po mga kapatid na ganon. Lahat ng magtatanim, umaasa na sila ay aani. And actually, faith is expectation. Again, faith is expectation. Ano ba dapat kong itanim? Sabi ni Paul kanina, the just shall live by faith. Kung mabubuhay tayo sa pananampalataya. Paano ko malalaman, pastor, na ako ay nabubuhay sa pananampalataya? Then you need to start sowing faith within you. Because many people, they don't believe in God. They have this mental assent faith. Pag sinabing mental assent faith, sa isip lang, naniniwala sila. Iba naman yung heart assent faith. Yung heart assent faith is you really believe it. You don't just believe because you feel. It's because there is a strong connection between you and the Word. The basis of our faith is not man. The basis of our faith is the Word of God. Everybody say amen. We should live by faith. We should sow faith. Faith is important for all the believers of Jesus Christ because it is the substance of being a believer. A substance of a being believer. Kung ikaw ay mananampalataya, the very substance, ang ebidensya, ang ebidensya at ang pwedeng pagkakilanlan na ikaw talaga ay mananampalataya is your faith. Faith is an expectation of God, not of anyone. Again, faith is an expectation of God. Expectation mo sa Panginoon, hindi sa tao. When you start to expect to man, that's not faith. Sabi ng Panginoon, pagpapalain niya ako sa pamamagitan mo. Mga kapatid, that's not faith. That's fake.
Hindi pwedeng ibigay ng Diyos sa tao, mga kapatid, ang kaluwalhatian. It should always be to the Lord. Sa Panginoon palagi ang kaluwalhatian. Kaya pag sinabi mo na ako'y pagpapalain sa pamamagitan mo, maaring, sorry. Iko-correct lang natin. Ako'y pagpapalain ng Panginoon, period. Hayaan mo ang Diyos gumawa ng paraan at magdesisyon kung sino o ano ang gagamitin niya para yung pagpapala niya ay dumaloy sa iyo. God can still bless you even without man, without even the help of man. God can still do miracles, mga kapatid. He is God. He is not bound to anyone. Hindi siya gapos ng sino man. Hindi makakakilos ang Diyos kung wala ako. Ano ka? Ikaw na. Superhero ka? No, walang ganun, mga kapatid. Amen? God can move even without the help of man. Amen? Remember, He is the Creator. Mga kapatid, wala ngang lalamove, no? Wala ngang Shopee, no? Walang rider, walang Grab. Walang Food Panda nagdala, mga kapatid, sa propeta nung tinapay. Anong inutusan ng Panginoon? Uwak! O may lalamove na noon. Uwak. Dapat pala uwak mood. Uwak move. Wala nakaisip. Wala naman nun eh. Kahit walang tulong ng tao, walang pakialam ang Diyos. Gagawa ang Diyos ng milagro sa buhay mo pag gusto niya, mga kapatid. So He can work. He can bless. Even without the help. That's why we should expect God, not man. Expect God, not man. We sow faith to make it mature. Kaya dapat nating itanim ang pananampalataya sa atin pong mga puso para ito'y lumago. Because maturity in faith is more than church attendance, it's more than just church prayer meeting. Hindi lamang sa pagpunta ng simbahan, ikaw lalago, mga kapatid. It's more than. Maturity in faith is more than just the program, more than just raising your hand. It's different, mga kapatid. It grows through the knowledge of the words of God and the author of the word. Naku niyo, ibig ko sabihin, mga kapatid. The word of God, the Bible Himself, is the very basic needs of man to grow his faith. Kaya kung ikaw ay palabasa, mga kapatid, ng Biblia, mapansin mo, nag-grow yung faith mo. Palakinig ka sa salita ng Diyos, nag-grow yung faith mo. Huwag niyong, mga kapatid, ibase ang ating paglago sa pananampalataya sa experience ng iba, sa nararamdaman ng iba. Always base it through the knowledge of the Word of God. Doon sa karunungan ng salita ng Panginoon. That's why we need Bible studies. It's not just a church program. It's not religion, mga kapatid. Ulitin ko, hindi relihiyon ng Bible study. That's why I invite you every Wednesday to come to the Bible study. It's not about religion. It's not about Pentecostalism. It's not about any parang platform of marketing. No. It is the knowledge of the Word of God. Growth yun ng seed na nasa iyo. Amen po ba? So come to every Wednesday. Let's study the Bible. Hindi ito programa. Ito ay paglago. Everybody say amen. Marami sa atin, mga kapatid, when we come to this kind of discussion, marami na tayong dahilan. Mga kapatid, hindi pa mas pag-ano, pero alam ko naman lahat tayo merong valid reasons. But can we make it? Can we have a deal with the Lord? Na wag naman nating paliwanagan si Lord ng ating valid reason. Maybe man can confide or can agree with your valid reason, but with God, He knows what is valid and what is not. Amen. So come to the Bible study. Open your Bible. Bring your Bible. Bring your pen and notebook.
Study the Word of God. It's for your sake, it's not mine. Sa inyo yan. Study the Word. Why? Because you make your faith, you make your seed grow. Kaya yung ibang mga kapatid, ang bilis ng growth nila because they watered it, tinutubigan, kinukultivate, inaasikaso nila yung faith, yung seed. So you need to grow your own faith. Everybody say amen. We sow faith, nagtatanim tayo ng pananampalataya para tumibay. Everybody say amen. And everybody wants to be stronger and stronger and stronger every day. Walang taong gustong mahina. Go to the hospital, mga kapatid. They paid a lot of money just to bring again the strength na nawala sa kanila. That's the principle of being sick. Pag tayo nagkakasakit, ba sino pa nagkakasakit malakas? Yung bang pag nagkasakit ka, uy, lumalakas ako Adik ka. Adik yun. Baligtad ang isip. Diba? Gusto ko magkasakit. Bakit? Para lumakas ako. Baligtad. Hindi po pa. Pag may sakit tayo, mahina tayo. Amen. Shout out sa nanay ko. Mahina siya ngayon. Pero hopefully mamaya ay makalabas na siya, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa kagalingan. Amen. Pagpapalain ka dyan ng Panginoon, ma. So, makinig ka. Makinig ka maigi. Mahirap mangaral sa nanay, no? Kayo ba nangangaral sa nanay ninyo? Hindi. Ako, I never directly and personally preach to my mother. I praise the Lord because my mother listens to me as a preacher, not as her son, mga kapatid. But glory be to the Lord. Sa Lord ang papuri at pasasalamat. So we need to go back again, mga kapatid, that we need to be stable, and to be firm in faith. And I remember, mga kapatid, the word that used in Exodus chapter 17, verse 12, may word dyan, na word is steady. Ito'y sa panahon ni Moses. Tinulungan siya ni Aaron tsaka ni Hur, mga kapatid, na itaas yung kamay niya. And then Joshua is in battle, mga kapatid. At habang bumababa ang kamay ni Moses, nangangawit, matanda na po si Moses, natatalo si Joshua. Ang ginawa nung dalawang mga kapatid, si Aaron tsaka si Hur, ng assistant ni Moses, itinaas ang kamay, nilagyan ng tukod, at hinawakan nila ang kamay ni Moses. So nanalo si Joshua sa laban. Now the point is this, basahin natin. But Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the side and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. You know what? The word steady in the Hebrew is emuna. Emuna. It means faith. It means faithfulness. It means stability. Firmness. So, ibig sabihin, yung araw na yon, na si Moses ay tinataas nilang kamay nila, and the hands were steady. Yung kamay ni Moses ay naging faithful. Yung kamay ni Moses ay naging matibay. Yung kamay ni Moses, mga kapatid, ay naging firm. So faith, when it fully grown, it becomes firm. Kaya kapag ang ating pananampalataya ay pasway-sway pa, ano tawag doon? Bababa, tataas. Bababa, tataas. Hindi naka-steady. Kapag ang faith ng tao ay hindi pa naka-steady, he is not fully grown. Hindi pa fully mature ang kanyang faith. Amen. Yung bang mga simpleng bagay, mainit, ayoko magsimba, mainit, baka ma-high blood ako. Ayoko magsimba, bakit ang lamig sa simbahan? Baka magkasakit ako. Ayoko magsimba, umuulan. Anong tawag dyan, mga kapatid? Yun nga yun.
yung wavering ang faith niya. Mahina pa, weak pa siya. Pero ang ginawa nung dalawa, mga kapatid, tinulungan nila. Amen. So the very point is, if you are mature in your faith, you are helping others to be steady, to be firm. Hindi yung kumo ikaw malago na, nanunukso ka na, nambubuli ka na, hindi mo alam yan, ano ba naman to, isang bersikulo lang alam niya sa Biblia, ako matagal na ako, dami ko naakay dito. Hindi tayo ganun, mga kapatid. This is not a contest. Amen. You help somebody, tulungan mo siya. You pick up them from their house. Sunduin mo sa bahay, dali mo sa simbahan. O ba't mo ko sinusundo? No, I'm just helping you to become steady. To become firm. Amen. Patibayin natin yung kapatid natin. Hindi, ay magsimba, bahala siya. Alam niya naman ng ano eh. Wala siya, maimpyerno siya. Okay lang yung mga kapatid. Desisyon naman natin kung maimpyerno tayo, gusto nating malangit eh. Pero you need, kung talagang mature yung faith, you need to help them to become firm. Dapat sila ay tumibay din. Dapat sila din ay maging steady, mga kapatid. So the mature faith, it supports. It does not surrender. It does not change. Pag may mga pagsubok ang mature faith, mga kapatid, kahit nangangawit na yan sa pananampalataya, sige pa rin yan. Amen. Kaya if somebody you feel in your prayer, sa inyong pananalangin, merong binigay ang Panginoon sa inyong pangalan, maybe that person needs a prayer. Maybe the person needs a support. Pray for that person. Kung may pagkakataon, kalapitan mo siya. Tapikin mo lang. I am praying for you. I don't know your problem, but I am praying for you. Pag alam niya na may sumusuporta, titibay din yan. Isang araw, mga kapatid, pag sila nag-mature na rin, gagawin din nila yun sa iba. Everybody say amen. We need to support each other. We should not surrender. Amen. Pag iniisip mo na sumusurrender ka na, ayoko na, isipin mo mayroong Aaron, mayroong Hur sa kaliwat kanan mo. They're praying for you. They're praying for your strength. They're praying for your survival. They're praying for the will of God. Everybody say amen. Alam niyo ba, mga kapatid, if we just know and understand how God sees us, you will never quit. I learned this many times, mga kapatid. May mga panahon din na tayo ay down, may mga panahon din na tayo ay mahina. Pero one day, mga kapatid, in all my frustrations, in all my sadness, I opened my radio, mga kapatid, and somebody from the radio is exhorting the word of God. Ang sabi niya, the devil knows you. Hindi ko naman nag-drive. Talaga? Nakikipag-usap ako. The devil knows you. Sabi niya. He knows you that you are a believer. Nag-exhort lang siya. He knows you that you are a believer. He knows you that you are the son and daughters or children of God. You need to believe that. Sabi nga ganun. Paniwalaan mo yun. Hindi mo nyo nga naniniwala na anak ka ng Diyos. Ikaw hindi ka naniniwala na anak ka ng Diyos. If we are, di ba, sabi ni Paul, no one can be able to stand, di ba, from the love of God. No one can separate us from the love of God. Even the devil, they know that we are loved by God. Alam ng demonyo na mahal tayo ng Diyos. Kaya hindi niya pwedeng kantiin. Hindi niya tayo pwedeng saktan. Hindi tayo pwedeng atakihin. Bakit? Mananagod siya sa Diyos. Nanginginig nga siya sa presensya ng Diyos eh. Yung pa kayang saktan niya, yung anak ng Diyos. The enemy is already defeated. Please, mga kapatid, bago tayo lumabas dito ngayong tanghali, ilagay mo sa isip mo, matagal lang talo ang kaaway. Matagal lang talo. Wala siyang panama, mga kapatid. Now let me tell you this truth. Listen to this. The only way that the devil can defeat you is by deception. Not by power, because wala siyang much less siya sa Panginoon. Wala siyang match sa Panginoon.
but by deception. Dadayain ka niya. Alam niyan, talo siya. Wala siyang panama sa'yo. Anak ka ng Diyos eh. Pero kaya kanyang talunin by deception. That's what he did, mga kapatid, sa halamanan ng Eden. Diniceive niya ang tao. Wala siyang panama sa Diyos eh. Pero dinaya niya ang tao. Kaya habang tayo ay nasa mundo, mga kapatid, ang daming daya sa mundo. Living as in a worldliness is living in a lie. Amen. Yung temporary, yung happiness, yung joy na yung happiness ng mga temporary things, material things, daya yun eh. Masarap, kumain tayo masarap, nabusog tayo, pero bakit mamaya gutom ka na naman? Dinadaya ka, mga kapatid. We're living in the world, but this is truth. Especially when we are living in worldliness. Pag nabumuhay tayo sa kamunduhan, mga kapatid, ano yung puro daya yun eh. Temporary happiness lang yan. Pero tinuturo sa atin ang salita ng Diyos, sabi, huwag kayong tumingin sa mga pansamantalang bagay. Tingnan nyo yung mga bagay, hallelujah, na pang-eternal. Pero gagawin ng kaaway, ibablock niya yung paniniwala mo by deception. Kaya mga kabataan, it's good that you are listening right now. I don't know kung nakikinig na ba talaga kayo o nag-ML lang kayo. Sorry. May mga malalaki din na nag-ML. Minsan nakaupo sa likod yan. Habang nagpe-preaching, Amen, Pastor. Victory! Alam mo mga kapatid ko, ako Diyos, kinidlatan na kita. Tingnan natin yung power. The enemy has slain. Wag mga kapatid, wag naman tayong ganyan. Mga kapatid, sorry ha. Sorry po. Mananaway po ako sandali. Wag naman tayong bastos. Nasa loob tayo ng simbahan eh. Wag naman ganyan. Patapusin nyo naman. Yung kalbo dito. Di ba? Pabiro, pero yes, let's give respect to the word of the Lord. Wala nang highest eh. Wala nang ibang mas mataas pa eh. Wala nang ibang mas mataas pa sa salita ng Panginoon. This is the principle. This is faith. This is the word of God. So let's give attention. For a while, itabi muna natin yan. Then pag uwi sa bahay, tsaka mo ubusin, bahala ka dyan. Ang akin lang mga kapatid, let's give way to the Lord to establish faith in our hearts. Kasi pag tayo lumago na, iiwan mo na yan. Yung childish things, iiwan mo na yan. Pambata lang yan eh. Maniwala kayo mga kapatid, pambata lang yan. Hindi pa may mga matatandang naglalaro eh. Kaya nga isip bata nga eh. Diba? Hindi ako OA mga kapatid. Ayaw ko yung hindi ako OA. Hindi ako killjoy sa inyo mga please. Sinasabi ko yung totoo lang. That's a childish things. Pero sabi ni Paul, habang tumatagal, iniiwan ko ng mga childish things. Sabi ni Paul, kasi lumalago na ako. I walk towards the path of the Lord na. Iniiwan ko ng mga pambata. Mga pambata, mga kapatid, hayaan natin sa mga bata yan. Pero pag lumaki na tayo sa pananampalataya, huwag na may habang nananampalataya. Alam niyo ba mga kapatid, anong gagawin natin sa langit? May ML pa ba sa langit? Wala na. Alam niyo, please, huwag niyo ako ma-misunderstood. Those are distractions of your faith. Even Facebook, distraction ng faith niyo yan eh. Totoo yan. TikTok, ganyan. Distraction yan ng faith niyo. Magkaroon ka ng disiplina. Have your time, Bible reading time, devotion time. Diba? Prayer. Hindi yung lahat na lang oras na ibigay nyo na sa social media, mga kapatid. It's good na meron tayong katuwang sa communication, pero it's not the Christianity. The Christianity should be always and above, mga kapatid, on all the temporary things. And that is the spiritual things. Everybody say amen. So, we need, some people, they get their faith from their feelings, mga kapatid. Pakiramdam ko, si Lord nandito. Bakit hindi ko naramdaman? Kasi pakiramdam mo lang yun. Iba hindi nakaramdam. Some people get their faith from their feelings. That belief is unbiblical.
They believe that feelings produces faith and becomes their facts. Pag naramdaman, tsaka mananampalataya. Pag nanampalataya, ang resulta, yun ang magiging fact ng kanilang buhay, ebidensya ng kanilang buhay. Kaya pag hindi nila ramdam na magsisimba sila, hindi sila magsisimba. So wala rin silang pananampalataya. Kasi nga wala silang naramdaman. Mali po yun. Unbiblical po yan. Now this is the truth. It should be facts. Ang una muna ay facts. Ebidensya. What's the evidence? The Word of God is the fact. Yan yung facts. Yan yung totoo. So, Word of God na susunod, lalapatan mo ngayon ng pananampalataya sa ebidensya. Amen. The Word of God is the facts. And your faith should be out of that facts. Dapat yung pananampalataya mo ay na-produce ng facts ng Word of God. At pag meron ka ng pananampalataya, tsaka ito magpuproduce ng feelings sa iyo. Everybody say amen. So then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Sinabi ba ng Bible, so then faith cometh by feeling? Pakiramdam. Kung pakiramdam, di pakiramdaman tayong lahat dito, mga kapatid. Pero ano sinabi ng 1 John chapter 1 verse 9? Tulungan mo ko dyan, sister. 1 John chapter 1 verse 9, sabi ng Biblia, if we confess our sins, ito yung facts ha, basahin natin, if we confess our sins, He's faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Facts yan, yung buong yan. Salita ng word yan ng Diyos yan Ibig sabihin yan, pag tayo daw ay nag-confess ng kasalanan natin sa Panginoon, tayo ay patatawarin niya at lilinisin sa ating mga kasalanan. Pag nag-repent tayo ng ating kasalanan. Everybody say amen. Fact yan. Ibig sabihin, word ni Lord Jesus yan. Word ng Panginoon yan. Nilalapatan mo ngayon ng pananampalataya. Pag nilapatan mo ng pananampalataya, yung salita ng Diyos, naniwala ka dyan, ano magpuproduce niya sa'yo? Magpuproduce ng feeling yan. Ang saya-saya mo. Bakit? Kasi napatawad ka na ni Lord. Amen. Kaya may mga tao, they don't want to go to church. Sasabihin nila, ayoko magpunta sa simbahan. Hindi ako tanggap ni Lord kasi ramdam ko sobrang sama ko. Yan nga kasi ang problema. Kasi yung pakiramdam mo, yung sinusunod mo Unahin mo yung salita ng Diyos. Unahin natin yung factual, mga kapatid. Factual is the Word of God. Sabi niya, if you confess your sin, He is faithful, He is just to forgive our sins. And He will cleanse us from all unrighteousness. Yan yung katotohanan. Kaya pag pupunta ka sa simbahan, hindi dahil feeling mo, hindi dahil nasa mood ka, kundi dahil sa mga facts na maririnig mo sa loob ng simbahan. Yun yung paniniwalaan mo. At pag uwi mo, iba ang pakiramdam mo. Bakit? Bakit blessed na blessed ako, pastor? Bakit pag linggo, blessed ako pag umuwi? Kasi yung iyong feeling, resulta yan ng iyong pananampalataya sa salita ng Diyos. Hindi yung kantahan, yung hindi, blessed ako, bakit? Ganda ng mga music. Ay, hindi yan. Crush mo lang yung drummer. Drummer din ako. Dati yun, nung payat pa ako. Ngayon, mukhang mabubutas ko na yung drum pag ako. Ako yung ibig sabihin, mga kapatid, it should be based not from our own feelings. It should be based sa Word of God. Everybody say amen. Clap your hands to the Lord, please. Thank you, Jesus. So, another is prayer. Prayer is sowing faith. Kapag nananalangin ka, nagtatanim ka ng pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, please listen to me. Maybe this is something hurtful, pero let me just tell you this. Minsan, ginagamit nating fire escape ang prayer. Pag tayo init na sa problema at nasusunog na tayo sa problema, tsaka tayo luluhod at mananalangin. Fire escape. Para makaiwas sa sakuna
tsaka tayo luluhod. No. Prayer is not a fire escape. Prayer is an everyday communication to God. Prayer is more than 911 for life. Bakit? Nasa danger ako 911. Lord, tulungan mo ako. Tsaka tayo tumatawag. Ginagawaan natin si Lord ng 911. Hindi po siya rescuer lang, mga kapatid. He is our Father. Amen. Kayo ba nakikipag-usap sa inyong mga magulang? O, yung iba hindi na eh. Hindi nyo nga tinitext eh. Manghingi allowance. Pag maliit ka pa, dependent ka yan. Pingin allowance, pingin baon, pambili Jollibee, ganyan, pambili cellphone. Prayer is an access to the throne of God. Alam niyo ba mga kapatid, hinayaan tayo ni Lord na, alam niyo yung benefit ng Lord, yung liberty to pray. Alam niyo kung titingnan niyo maigi, basahin niyo sa Biblia, ma-amaze kayo. Binigyan tayo ni Lord ng access sa throne niya. Trono ha. Naalala niyo nung unang panahon mga kapatid sa Old Testament? Sa Old Testament, no one can approach the Holy of Holiest except the priest. Yung priest pupunta doon mga kapatid, may dala-dala siya mga kapatid na dugo ng hayop na kanilang inalay at iwiwisik yun sa pader ng Holy of Holiest. Diba, nakwento ko sa inyo, yung mismong priest, mayroong mga kalembang, mga maliliit na mga bells sa dulo. Naririnig ng lahat yun, tahimik yung buong tribo. Lahat ng tribo doon nandoon, nakapaligid, nasa gitna yung tabernakulo. Tapos naririnig nilang tumutunog yung damit ng priest sa loob, ibig sabihin buhay pa ang priest. Pag wala ng tunog yun, ibig sabihin pinatay ng Diyos yung priest sa loob ng Holy of Holiest. And meaning to say, hindi pinatawad ng Diyos ang kasalanan nila. Kaya iyakan lahat ng tribo. Lahat ng mga tao, iyakan sa labas, hindi tayo pinatawad ng Lord ngayong taon. Ganon nung unang panahon. Ngayon, mga kapatid, hihilahin nila yun. Palabas. Bakit? Ibig sabihin, hindi na makakapasok doon, hindi ka pwede pumasok doon. Lord, kukunin namin patay, huwag mo akong patayin. Hindi pwede yun. Hihilahin nila palabas yun, kaya may tali yun sa paa. Hinihila nila palabas yun. Walang nakakapasok sa Holy of Holies. Pag hindi ka tanggap ni Lord. Ngayon, prayer. Look at this, mga kapatid. Nung si Kristo ay namatay at muling nabuhay, mga kapatid, when God was crucified on the cross and God died, God rent the curtain, mga kapatid. Hinati ng Diyos yun. Tinanggal ng Diyos yung veil. Tinanggal ng Diyos yun. Ibig sabihin, man can access directly to God. Ito na yung prayer, ito na. Hindi pa natin alam. And every time we pray, nakakapasok ka, nakakalapit ka sa trono ng Diyos. Nasasabi mo yung kailangan mo, na dati-rati limited yung access na yon. Tapos ayaw pa natin mag-pray. Access mo yun, no? Tinanggal ng Diyos ang harang. So when you have need, pray. Even in a simple way, if you want just to talk to the Lord, pray. You have the access to the throne of God. And the mercy of God is there. Nandun yung mercy ng Panginoon. Kaya nga, yung Ark of Covenant, mga kapatid, that's the mercy of God. Nandun yung habag ng Diyos. Everybody say amen. So prayer is sowing in faith. Kaya pag nananalangin tayo, mga kapatid, nagtatanim ka ng pananampalataya. Hindi siya scapegoat. Hindi siya fire escape, mga kapatid. Ang prayer ay kailangan natin. Tinanggal ng Diyos ang harang kasi gusto niyang marinig ang panalangin mo. Hindi mo na kailangan dumaan kay father o kay sister. Pwede ka na mag-pray direkta kay Lord. Hindi mo na kailangan ng pare para magkumpisal. Hindi mo na kailangan ng pastor para magkumpisal. Go to the Lord directly. You can access the Lord. Everybody say amen. Then we need to ask Him. Nakakalapit tayo, John chapter 16 verse 23 hanggang 24. In that day you shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever you shall ask the Father in my name,
He will give it you. Verse 24, hitherto have you asked nothing in my name. Ask, and you shall receive, that your joy may be full. Humingi ka kasi. Mag-pray ka kasi. Lumapit ka sa trono kasi. Ibibigay niya. May joy na yung kagalakan mo malulubos, sabi niya. That's the promise of our God. Wow, napaka-blessed natin mga kapatid. Alam niyo, kaya inggit na inggit yung mga anghel sa atin. Amen. At alam niyo ba kung bakit galit na galit din ang demonyo mga kapatid? Because they don't have the same privilege that we have. Ang mga anghel ba? Sila ba'y redeemed by the blood of God? No. Walang inihaing dugo ng Diyos para sa kanilang kaligtasan. No, wala. Kahit anghel magsisi, yung demonyo magsisi, uy, ginapatawarin mo ko, Lord. Hindi na ako mapunta sa impyerno. Hindi pwede yun. Walang kapatawaran sa kanila. Hello? Kaya alam mo ang ginagawa ng demonyo, naghanap ng damay. Kasi wala namang kapatawaran sa kanila eh. Ang kapatawaran, ang kamatayan ni Kristo para sa tao. Hindi para sa mga anghel. Hindi para sa mga demonyo. Kaya walang kaligtasan sa kanila. Kaya pandamay lang yan sila, naghanap ng damay. Amen. Kaya tinitempt nila tayo kasi gusto nilang makasama tayo sa kanilang patutunguhan, that is hell. Everybody say amen. Pero binigay ng Diyos sa atin, kapatawaran. Wow, mga kapatid. I can really imagine how blessed we are. Ramdam ko, mga kapatid, grabing blessing lang Panginoon sa atin. And then, yet we don't pray. And yet we don't pray. Mga kapatid, that's faith. Ang mahalaga, mga kapatid, and every time you sow, listen to me, malapit na ako matapos. And every time you sow, it's your condition really matters. Yung kondisyon ng magtatanim ay mahalaga. Handa ba'y magtatanim? May sense of urgency ba or priority sa puso nung magtatanim? Dapat nandun yung pananampalataya nung magtatanim. Dapat willing yung magtatanim. If the sower is not ready, that's a hindrance. Listen to me. What hinders our prayer is the condition of our hearts. Listen to me ha. Ang kondisyon ng puso natin, ang minsan nakapagbibigay mga kapatid ng hindrances kung bakit hindi natin ma-receive yung sagot ng Panginoon sa ating mga panalangin. Listen to me. This is very serious, mga kapatid. Gusto mo magtanim sa Diyos. Pero yung relasyon mo, how do you treat the people around you is also matters. How do you treat your wife? How do you treat your husband? How do you treat your children? How do you treat your fellow believers? Alam niyo ba mga kapatid, may kinalaman yan sa pagtatanim? Everybody say amen. In 1 Peter chapter 3 verse 12, I give you the scripture so that you can understand mga kapatid. 1 Peter 3:12, for the eyes of the Lord are over the righteous, and His ears are open unto their prayers, but the face of the Lord is against them that do evil. Alam niyo, binasa ko itong konteksto nito mga kapatid sa mga naunahang mga bersikulo. Ang konteksto nito ay ang gusto ng Panginoon, magkaroon ng harmonious relationship ang bawat isa sa atin. Hello? Condition ng heart natin. Pag punong-puno ng resentment yan, punong-puno ng bitterness ito, kahit magtanim ka, hindi tumutubo. Kaya sa bandang huli, yung verse 12 na lang ang binasa ko sa inyo, pag binasa nyo sa verse 1 yan ng pababa, mababasa nyo doon, ang gusto ng Panginoon yung harmonious relationship with each other. At sinabi niya sa bandang dulo, the eyes of the Lord are over the righteous. Nakatingin ng Diyos sa mga matutuwid na tao. At ang kanyang tenga nakatuon sa inyong mga panalangin. Sinasagot niya ibig sabihin. So anong hindrance? Relationship. Minsan, magaling tayo sa simbahan lang. Sorry. Minsan, active tayo sa simbahan pero sa bahay, the way how we treat our family, loved ones, ibang-iba. Tapos, naghihintay tayo ng tubo sa mga tinanim natin, wala.
hindi po talaga tutubo yan. So ang kondisyon ng pusong ng taong magtatanim ang mahalaga. Amen. Amen. Ang puso natin ay dapat parehas ng puso ng Diyos. God and man should agree. Man should believe in God. God's will should be the man's will. Ang pagmumurmur is an indication that our heart is far from God. Ang pagrereklamo ay palatandaan na tayo ay malayo sa Panginoon. Ang pagmumurmur ay nangyayari kapag hindi natin nakukuha ang gusto natin. Kaya ka nagmumurmur, kaya ka nagrereklamo, kasi may gusto ka at yung gusto mo hindi nangyari. Kaya nagreklamo tayo. Alam niyo mga kapatid, tinawag tayo ng Diyos para to die to ourselves. Mawala yung ating ego so that God becomes our life, our Lord. Amen. It's not me anymore, it's God living in me. Yan ang plano ng Panginoon sa atin. And by doing this, we can have a meaningful relationship with God. We can see the temporary as important, but not urgent. Hello? We can see the temporary things as important, but not urgent, compared to the will of God. So what more important for every one of us is the will of God. Yun ang priority. Ang kalooban ng Diyos. Everybody say amen. Tignan mo ang sarili mo na anak ka ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, in the previous days, yung salita na narinig ko mga kapatid from the Lord is by impression. It's only me mga kapatid, by impression. Yung sinabi mga kapatid na the Lord lives in you. And when we accepted the Lord, mga kapatid, pag tayo napupuspos ng Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ay bumababa sa atin. Tayo ay napupuspos ng Diyos. Meaning to say, listen to me, God Himself is within us. So every time you walk, God is within you. He's not beside you. He's not behind you or in front of you. He is with you. So kung ano man ang nangyayari sa akin, ano man ang nangyayari sa inyo, masaya kayo, may victory kayo, may problema kayo, kasama mo si Lord doon. At sa panahon na kasama mo siya na may problema ka, mga kapatid, kasama mo siya. Sa tingin mo, hindi rin siya namumroblema? Sa tingin mo, hindi niya alam yung nangyayari sa iyo? Sa tingin mo ba, hindi niya alam yung prayer mo? Sa tingin mo ba, hindi niya alam yung kailangan mo? Alam niyo mga kapatid, I started to believe that. When I learned that, sabi ko, Lord, you are with me. Though I walk through the shadow of the valley of death, I will fear no evil because thou art with me. Nasa atin ang Panginoon, mga kapatid. Hindi tayo matatakot. Everybody say amen. You know, mga kapatid, there is something that I learned from the previous weeks. Nung binasa ko maigi, mga kapatid, sabi ko, by faith. Nung binasa ko yung Hebrews chapter 11, I read verse number 4. It's about Cain and Abel. Now listen to me before I end. In the New Living Translation, nung binasa ko siya, sabi dito, it was by faith that Abel brought a more acceptable offering to God that Cain did. Abel's offering gave evidence that he was a righteous man, and God showed his approval of his gifts. Although Abel is long dead, he still speaks to us by his example of faith. Sabi ko sa Panginoon, Lord, paano ba magiging acceptable yung offering ko sa iyo?
How can my offering becomes an evidence that I am a righteous man? May kinalaman pala yung offering natin. May kinalaman pala mga kapatid yung faith natin para maging acceptable yung ating ginagawa. Here's the point. Listen to me. Wake up. Listen to me. It is what God will receive that matters most. Not what we want to give. I learned this nung binabasa ko yung salita ng Panginoon, mga kapatid. Ginawa naman ni Cain yung kanyang best. He offered to the Lord. Ginawa din ni Abel yung kanyang best. He offered to the Lord. Pero nung dumating na yung offering sa Panginoon, sabi ng Panginoon, ang tinatanggap niya lang yung kay Abel. Naghalit si Cain. Sabi ni Cain, ba't tinanggap yun sa akin? Ano mo sabi ng Panginoon? Kung ginagawa mo ang tama, hindi ka ba tatanggapin? Ibig sabihin, mali ang ginagawa ni Cain. Pastor, may mali ba doon? Nag-offering lang naman din sila. Parehas naman sila. Kasi, sabi, mga kamatis daw ng mga bulok ang binigay. It's just your imagination. Actually, it's not about the kind of offering eh. Listen to me, mga kapatid. This is by impression. Na-illuminate ako sa Word of God. Naliwanagan ako sa Word of the Lord. Hindi naman dahil tupa yung inihandog ng isa at yung isa naman ay mga root crops lang. Farmer yung isa naman hunter or yung shepherd. It doesn't matter kung anong profession mo pag nag-offer ka. Wala sa Panginoon yun. Alam mo what matters, mga kapatid? Is the heart of man. Nung tinignan ko sa Biblia, mga kapatid, ang dala-dala, mga kapatid, ni Abel was an offering, a good offering to the Lord. It's not because of the sheep. It's not because of the firstborn. No, it's because of the heart. The heart of Abel is different from the heart of Cain. Yung puso ni Cain, kahit sabihin mong laksa-laksa yung offering niya, puno-puno naman ng inilakit yung puso niya. Punong-puno ng galit. Puno-puno ng kasamaan. That's why God told him, kung tama ang ginagawa mo, tatanggapin ka eh. Hindi sinabi ng Lord na, mali yung offering mo, mali yung mga kamatis, mga gulay, mali yan. Sabi ng Lord, kung tama ang ginagawa mo, tatanggapin ka. May mali sa ginagawa mo, Cain. Kaya hindi naging acceptable sa Panginoon yung offering ni Cain. It's not what we want to give. It is what God will receive that matters most. Remember this. The benefit of the receiver, not the benefit of the giver. When you offer, kapag nagbibigay ka, pag may ginagawa ka sa Lord, tandaan mo palagi, the benefit of the receiver should be matter, not the benefit of the giver. The pleasure of the receiver, not of the giver. The requirement of the receiver, not of the giver. Kaya pag magbibigay ka sa Panginoon, salapi man yan, talento man yan, oras man yan, ano man yung ibibigay mo sa Panginoon, tingnan mo yung benefit ng tatanggap. Ang Diyos, yung benefit niya. Hindi yung benefit mo, kaya ko ito ibibigay, tithes ko para pagpalain ako. The reason why you're not growing. Kasi nagbibigay ka kasi because of you. No, dapat bibigay ka because of Him. His pleasure, His requirement, His benefit. Not my benefit, not my requirement, not my pleasure. Kaya ang acceptability ng offering natin sa Panginoon, mga kapatid, ang acceptability nito is within you. Ikaw ang makapagsasabi. Alam niyo, binasa ko mga kapatid. Listen to me. Tingin kayo sa akin. Wala akong nabasang salita sa Biblia na si Abel ay may resentment, may galit sa kanyang puso. Pero alam niyo, nabasa ko sa Biblia, si Cain, punong-puno ng hinanakit sa puso. Kaya nga niya napatay kapatid niya eh. Amen. Kasi nakita na ng Diyos yun. Sabi niya, Cain,
Kung gagawin mo ang tama, tatanggapin ka. Alam niyo mga kapatid, binigyan ng Diyos si Cain ng chance para i-correct. Pero instead na i-correct ng kanyang sarili, nagkaroon siya ng pagkakataon, pinatay niya ang kapatid niyang si Abel. Winarningan siya ng Diyos. Cain, pag hindi mo binago yan, ang kasalanan ay nasa pintuan mo na. Winarningan siya ng Diyos. Hindi niya tinanggal yung bitterness. Hindi niya binago yung puso niya. Nag-offer pa rin siya sa Panginoon. Nung pinagalitan siya, hindi niya inalis yun. Kaya pinatay niya yung kapatid niya si Abel. Kaya kailanman mga kapatid, hindi magiging katanggap-tanggap sa Diyos ang anumang ibibigay natin kung ang kondisyon ng puso natin ay hindi tama. Humihingi ka ng kagalingan, humihingi ka ng pagpapala, humihingi ka ng pag-asenso. Tingnan mo ito. Ito ang susi. Mabilis para sa Diyos ibigay yan. Pero kailangan makita ng Diyos ang laman ng puso mo. Kailangan mo isurrender sa Panginoon. Even God gave opportunity to Cain to repent. But he did not repent. Mga kapatid, nandito ang altar. Nandito ang Panginoon. Lahat tayo ay sasamba sa Kanya. Lahat tayo ay mag-o-offer sa Panginoon. Ang tanong, magiging katanggap-tanggap ba sa Diyos ang ating mga ihahandog ngayon? Yung pagsigaw mo ba ng hallelujah? Yung pagsabi mo ba ng amen? Yung mga pagpupuri mo ba at pagsamba mo na lumalabas sa bibig mo ay katanggap-tanggap ba sa Diyos? Ikaw ang makakaalam yan kung ano, depende sa kondisyon ng iyong puso. Maaring ang sigaw mo sa Panginoon, hallelujah, ay maaring hindi niya nauulinigan, o maaring hindi niya naririnig. It's because of your heart's condition. It's because of your condition. If you want to be acceptable to the Lord, offer it to the Lord first, your heart. Kaya nga nang binabasa ko yung Matthew chapter 5 verse 23, this will be the last verse that I'm going to read today. Matthew chapter 5 verse 23, the Bible says, therefore, if you are standing before the altar in the temple, offering a sacrifice to God, and you suddenly remember, listen to me, and suddenly remember that someone has something against you. Verse number 24. Leave your sacrifice there beside the altar. Go and be reconciled to that person. Then come and offer your sacrifice to God. Mga kapatid, makinig po kayo. Ang gusto ng Diyos na una nating ihandog ay hindi yung ating handog, kundi ang ating puso. Kung ang puso natin ay puno ng kasamaan, puno ng galit, puno ng bitterness, puno ng kasalanan, sabi ng Panginoon, iwan mo yung physical mong offering, i-offer mo muna ang puso mo, isettle mo muna ang puso mo, bago mo balikan ang altar, at bago mo ihandog sa akin ang anumang handog na ibig mo. Brethren, here is the altar today. Nandito ngayon ang altar ngayong araw na ito. I would like to invite you today to offer your heart first to the Lord. Ihandog muna natin ang ating mga puso sa Panginoon. Alam ko, hallelujah, na masarap magpuri. Alam ko, masarap sumamba sa Diyos, hallelujah. Pero bago nating ibigay sa Panginoon ang mga offering na yan, let us first offer our hearts to the Lord. Ipalinis natin sa Panginoon ang ating puso ngayong araw na ito. I invite you to come over to this altar today. Visitors, leaders, hallelujah, assist our visitors today. Brethren, mga kapatiran, lumapit tayo sa ating altar, mga kapatid. Let's offer our hearts to the Lord today. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Hallelujah, Jesus.